Pakinggan ko po ito. Alhamdulillah, nandito naman po muna tayo. Alhamdulillah, at nasa mobile vlog tayo. Alhamdulillah, nasa mobile ano tayo ngayon sa vlog natin ito, inshallah. At naka-record na, inshallah. So, alhamdulillah, ito naman po muli tayo sa ating vlog na matatagpuan sa YouTube channel ng Magbalik Islam Vlog. Humingi po ulit ako ng paumanhin sa ating mga subscriber dahil bihira lang ako mag-upload. Inshallah ay humingi na ako sa inyo ng patawad sa aking paghingi ng ito dahil yung nakaraan humingi lang ako ng sa mga matagal kong pag-upload sa ating YouTube channel ng Balik Islam Vlog na matatagpuan sa ating information superhighway na kung tawagin niya yun ay internet. So sa mga dumadaan sa ating vlog, paki-like and share at paki-subscribe lang po habang uso pa ang YouTube channel o yung pagbablog na ito. Hindi naman tayo nag-aftermath o hindi tayo umihigit dun sa sinasabi para sa pagkakapirahan, kundi dun lang tayo sa pagbibigay ng impormasyon patungkol sa ating tinatawag na ayun na nga, nasabi natin sa mga unang vlog natin, wala nang mga book lover sa panahon natin noon. So ngayon, ang mga kabataan ay nakatutok sa YouTube, nakatutok sa social media. So yan. So wala nang mga tulad ko noon na book lover. So ang tawag yata ngayon ay mga YouTube lover o mga social media. Diyan sila nakatutok para sa information superhighway. So ito po muli ang ating vlog. At magbibigay po ako ng paalala sa aking sarili unang-una at sa inyong mga aking subscriber. So, intro natin ng Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yasidu anha ila halik. So alhamdulillah, ang lahat ng pagpapapuri at pagbabalik loob at pagpapasalamat at pagbibigay pugay, pagsamba ay nialay ko lamang sa Allah, at ang paghingi ko ng kapatawaran at ng aking pagbabalik loob ay para lamang sa Kanya, sapagkat Siya ang una at huli. Siya ang may likha ng lahat na nakikita at ng hindi nakikita, at sa Kanya lahat nakasalalay. Ang ating mga buhay ay hawak ng kamay ng dakilang lumikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah po ay ito po muli tayo sa ating vlog, at ang ating magiging reminder ay yung tungkol po sa ating mga dapat iba na kasi parang sabi ng mga aking mga comments ay magbigay po tayo ng ibang pagpapaalala sa ating kapatirang mga dating non-Muslim at pumasok sa Islam. At nandito nga, kabilang po ang inyong lingkod na dating book lover na naging pumasok at naging estudyante. Hindi pa tayo may alam sa Islam. So patuloy na nag-aaral tayo sa kaalaman ng Islam at nagbibigay ng paalala. Nagbibigay po tayo ng pagpapaanyaya na ang pag-aaral ay nakasalalay sa atin kung ano yung ating patutungon sa buhay. Kumbaga, ano yung ating unang-una, yung pagiging Pilipino na itong mga batang 80s dyan, mga batang 90s, yung mga pananaw sa buhay, yung mindset natin noon, hindi. Sumusunod tayo sa ating mga magulang. Kumbaga, yung mga tinuro nila, kumbaga, ay para sa akin ay mali. Kasi tinuruan tayo 3 beses kumakain sa isang araw, mali pa rin. Hindi yun ang itinuro ng ating mga naunang ninuno na kumakain lang sila pagkagutom. Walang sinasabing almusal, tanghalian, hapunan. Wala yan. Yan ang mga tinuro ng mga matatanda natin humiwalay sa mga ninuno natin. So doon nagka-problema yung ninuno natin nagturo ng maganda at yung mga magulang natin nagturo ng taliwas o hiwalay sa mga ninuno natin. So yung mga magulang natin nagturo ng pagsamba, nagturo ng pagsunod sa mga hindi dapat sundin, hindi dapat sambahin. So doon tayo nagkaroon ng problema ng pagkaligaw.
So direkta po natin sinasabing pagkaligaw sapagkat mapapatunayan ko po na wala pong ni isang sinabi ang sinasamba nating si Jesus na dati. Na wala siyang sinabi sa Biblia na ako ang Diyos, ako yung sambahin nyo. O maging sinasabi ng mindset ng mga magulang natin na sabi, anak, bininyagan ka bilang Kristiyano. So naging Kristiyano ka lang kung bininyagan, di ba? Sasabihin ng pare, ikaw ngayon ay binyaging Katoliko na kapag ikaw ay nabinyagan sa simbahan. So ibig sabihin, yun po yung dapat natin baguhin. Na ang mindset po, hindi yung tungkol dun sa sinabing pagiging Katoliko. Napakarami pa rin mga Muslim na bumabalik sa pagiging Katoliko kasi hindi nila alam ang katuruan ng Islam. Hindi nila ang katuruan ng Islam na ito yung tunay na kaligtasan. Na sinusunod nila, pinanganak akong Katoliko, dapat Katoliko lang ako. Mali yung mindset na yun. Hindi po dapat natin sundin mga kabalik Islam. So, yan po yung mag-comment po kayo at magbigay po kayo ng comment dyan sa ating screen o sa description box para maitalakay natin. So, una po, ang ibibigay ko lang po din dito ay yung ating mga ang topic ko siguro maganda yung tungkol sa ating pag-unlad sa sarili at yung tungkol sa ating patutunguhan dito bilang isang tayo yung kabilang sa lipunan na meron tayong ambag sa ating kapaligiran. Kaya nga dapat nating bilang Pilipino ilagay natin sa isip yung ambag natin. Anong advocacy mo? Anong ambag mo sa lipunan? Ang sinasabi ng nasa gobyerno, tumulong po tayo sa ating tulad yung mga kung bukas ang ating mata, eye opener natin kung nakikinig kayo sa mga balita na dapat po bilang Pilipino ay maging disiplinado tayo sa basura sapagkat napakarami na po ng basura, nagiging problema ng basura sa atin. Ang basura po ay katulad ng ating dumi na dapat po disiplinado tayo dyan, itapon natin sa dapat na paglalagyan. O kung kailangan maglagay tayo ng latrine, maghukay tayo sa ating bahay, na huwag natin ikalat kung saan-saan kasi yan po yung ugali ng Pilipino na nakikita sa ating nakikita sa ating thought, sa ating sariling pananaw, sa ating mga mindset, sa ating mga na bahala na yung gobyerno, pero mali-mali pala yun. So dapat po maging disiplinado tayo, ano man ang iyong paniniwala, ano man ang iyong religion, lalo na sa Islam, paniniwala dito, tinuturo na maging malinis sa ating kapaligiran, sa ating sarili. So yun po ay dapat nating alalahanin palagi na parang dumumi ka sa CR, kailangan mo linisin. At palagi kang kumakain yung mga balat. Huwag mo lang kung saan itatapon. Kailangan disiplinado ka dyan. So yun po yung advocacy natin, kapatahimikan, kapayapaan, pagiging disiplinado at paghahanap po ng katotohanan na ang kaligtasan lang ay matatagpuan dito sa paniniwala sa relihiyong Islam. Tulad po ng aking nabanggit sa una nating vlog na si Jesus at si Moses, si Ibrahim, lahat po sila ay mga Muslim. Sinabi po yan sa Quran. Sinabi yan sa Quran na ang sabi ng Allah, sinabi ng Allah, nahnu muslimun na kul law kana sinabi doon Musa wa Isa, sinabi doon, basta mayroon siya sinabi, medyo na natin, kullu lahu muslimun, lahat sila, si Isa, si Moses, si Abraham, lahat yan sila ay mga Muslim. So maraming basis at istorya na kung bubuksan natin ang Quran, aalamin natin at dapat nating malaman na ang ninuno natin ay naniniwala sa kaisahan ng pagsamba lamang sa Allah. Itong mga magulang natin na nagturo sa atin ng maling paniniwala, nagligaw sa atin para mapawala tayo sa Islam. Tinuruan tayo na mga Muslim ganito ganyan, terorismo, masasama, bias ang mga binigay natin. So kasalanan ng ating mga magulang yan. So ito po tayo ngayon. Ang ibibigay ko pong topiko, yun nga, yung ating ambag sa ating patutunguhan. Yun po yung, ano yung patutunguhan natin? Yun po yung pagiging magulang tayo. Hindi habang buhay tayo anak, hindi habang buhay tayo estudyante. So magkakaasawa, magkakaroon ng anak. Tayo po ay mga magulang na. So ang magulang po, kailangan ay nagbago yung mga dati mong gawi. Ano ba yung nagbago? Yung dati mong walang disiplina, dati mong walang ang tawag nito, walang pakikipagkapwa-tao, pakikihalubilo sa mga kapwa-tao na
merong respeto. Kasi yun po yung tinatawag na edukado. Hindi po yung edukadong diploma. Ang tunay na may edukado, yung may ina-apply siya sa buhay yung respeto sa tao. Respeto sa pakikipagkapwa-tao, respeto sa pakikihulubilo sa mga hindi Muslim at sa mga Muslim. So, lalo na sa tayong mga Muslim, dapat mabango tayo sa tao. Dapat hindi tayo lalayuan ng tao. Dapat hindi po tayo masungit. Dapat po approachable tayo bilang tayo mga Muslim. So, dapat po talaga na ang isang tunay na Muslim ay na matatawag siyang edukado ay may respeto sa tao at matatawag siyang na tunay na magulang kung siya yung po yung sinasabi ng ating magulang ninuno natin na tayo'y tumatanda na may pinagkatandaan. Ganun din po ang katuruan sa Islam. Dapat po hindi habang buhay na Muslim lang tayo, hindi habang buhay na nagdadasal lang tayo, hindi habang buhay na nag-aalaala lang tayo sa Allah o nagbibigay tayo ng ating kaalaman o nag-aambag tayo sa disiplina. Dapat po habang tumatakbo yung ating edad, tumatanda tayo, nagiging magulang tayo, dapat po nagkakaroon tayo ng pagtanda. Ano yung pagtanda? Yung tinatawag na may pinagkatandaan. Ano yung pinagkatandaan? Yung pinagkatandaan, dapat tumanda na tayo na may pinagkatandaan. Kasi yun po talaga mindset ng mga Pilipino na dapat po kasi tulad ng dami mga magulang dyan, tumanda na, walang nagbago. Walang pinagkatandaan, hindi nagtanda o hindi natuto sa kanyang pagtanda o hindi natuto sa kanyang pagkakamali. So yun po ang nakakaya sa ating Pilipino. Dapat po meron tayong pagtanda, meron tayong natutunan sa ating pagtanda, sa ating pagiging magulang. Kaya nga po ang tunay na tao na may edukado, na walang inggit, galit at pride, wala siyang pride sa kanyang sarili, dapat po yung handang matuto. Ganun po talaga ang buhay ng isang tunay na bilang tayo yung mga Pilipino, dapat handa kang matuto dahil ang kasabihan pa nga ng mga nagsasabi, life is continuous teaching. Ang buhay natin ay tuloy-tuloy na nagtuturo. Don't stop learning. Huwag tayong huminto sa natututunan. So yun po yung ibig ko sabihin sa madaling salita na dapat po tayo ay may pinagkatandaan. Bilang magulang, ay hindi habang buhay, bata tayo, magulang na tayo, dapat may nagtumanda tayo sa ating pinagkatandaan. Ano yung tumanda? Yung may natutunan tayo na ang ating paniniwala ay dapat ito ba yung kaligtasan? Ito ba yung sasaksi natin sa kabilang buhay ayon sa ating nagawa? Nagawa nating kasalanan, meron niyang kaparis. Meron niyang meron niyang kapalit. Sinabi ng Allah sa Quran, sa Kitabun Nuzul ng Allah, sa Kalam Allah, sa sinabi ng Allah na sabi niya, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." So ang sabi doon, sa araw na ito, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim", sa araw na iyon, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim", sa katapusan ng araw na iyon, nakhtimu ala afwahihim, yung ating bibig ay hindi magsasalita. Wa tukallimuna aydihim, at magsasalita ang ating kamay. Sasaksi ang ating kamay. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, at sasaksi ang ating mga paa. Magsasalita yung mga paa natin, kamay natin, mga ilong natin, mga mata natin, laban sa ating mga ginawa, sa ating sarili. Kasi kung sa panahon natin ngayon, meron ng mga live na CCTV, live na mga computer, nakikita mo yung mga past, yung nakaraan, nakikita mo yung mga program na nung araw. So, high-tech na. So, ganun din po. Tandaan po natin sa araw ng paghukom. Kung high-tech na ang nakikita natin sa paligid, ang high-tech na ang kamunduhan ngayon, ganun din po. Mas lalo ang Allah subhanahu wa ta'ala. High-tech po. Makikita mo lahat ng ginawa mo. Ipapadama, ipamumuka ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ginawa mong kasalanan, ang ginawa mong pang-aapi, ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mong mga malalaking kasalanan, lahat ng ginawa mo sa mundo. Ipapamukha, i-testify sa iyo talaga, yan ang ginawa mo. So ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya injustice. May justisya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat ng ginawa ng kamay natin, ng ating utak. So inshallah ay hanggang dito na lang aking pagpapaalala. So yun lang po ang aking nakikitang paraan
upang sa pagdagdag sa inyo ng paalala at sa ating mga kaalaman na limitado lamang, ay humingi ako sa inyo ng pangunawa at pasensya na sana inshallah ay maging aral sa atin ang nangyayari sa ating buhay, maging aral po sa atin ang salita na namumutawi ng ating mga magulang, ng ating ninuno na dapat tayong tumanda na mayroong pinagkatandaan. Ibig sabihin, dapat hindi yung tatanda tayo, hindi tayo tumanda, wala tayong pinagkatandaan, dapat tumanda tayo na may natutunan. So yan lang po ang aking masasabi, inshallah, paalala sa aking sarili, inshallah, at sa ating vlog na ito, inshallah, na sikapin natin makapag-upload ulit, inshallah, sa ating episode 2. At ipapakilala natin itong episode 2 natin, itong Hajj and Umrah plan, na itong ang Hajj and Umrah plan na ito ay pinakamura at pinakamagandang paraan para mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa pamamagitan ng ating pinaghirapan sa halal na pamamaraan sa pag-hajj, sapagkat pinadali na ng mga kapatid nating mga elders na ang pagpupunta sa Makkah, sa banal na pok, ay yung malaking paglalakbay at yung maliit na paglalakbay, yan po yung tinatawag na umrah, at yung malaking paglalakbay ng hajj ng once in a lifetime ay pinadali na sa atin. Meron na silang promo na 99,000. So punta lang po kayo dito sa ating malapit na magiging eleksyon dito sa BARM. At nandito tayo sa BARM ngayon, inshallah. At inshallah, sana maging mapayapa, matagumpay kung ang darating na eleksyon ng September 14 ng BARM election, inshallah. At magtagumpay po tayo mga Muslim. Yan ang po ang pangako ng Allah. Kadaplahal mu'minun. Sa lahat ng okasyon, yan po ang pinangako niya na lahat tayong mga mu'min, believer, ay ang tunay na magtatagumpay. At ang maiiwan lang sa ating vlog na ito, na tulad na aking banner, kung sino po ang gabayan ng Allah, ay walang makakapagligaw. At kung sinong iligaw ng Allah, ay walang maggagabay sa kanya. Yun po ang aking banner. Tandaan niyo po, yan po ang aking vlog channel, na Magbalik Islam Vlog. Mag-comment lang po kayo dyan kung ano pong inyong mga idadagdag sa ating topiko. Ang banner ko pong iniiwan kung sinong gabayan ng Allah, kahit po may alam ka na, kahit ulama ka pa, kahit knowledgeable ka pa, na ipinapractice mo kung sinong gabayan ng Allah, meron po pa rin naliligaw. Kahit na tayo po ay nagdadasal na, malapit na sa Allah, inililigaw ng Allah kung sinong iligaw niya. Gagabayan ng Allah kung sinong gagabayan niya. Kung sinong pong iligaw ng Allah, walang maggagabay. At kung sinong iligaw ng Allah, walang maggagabay. At kung sinong gabayan ng Allah, walang magliligaw. Yan po ang aking banner. Hanggang sa muli po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana po inshallah ay isubscribe niyo po ang itong channel na ito. At inshallah sa episode 2 natin, inshallah bigyan natin ng daan itong ating Hajj Umrah plan. Inshallah dito matatagpuan sa BARM. Inshallah. Aqulu qawli hada, astaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.